Actually, napaka-importante na tignan natin pang matagalan yung lagi ko naman sinasabi yung history tapos yung why we are here. Alam mo ang tinatawag na gray zone tactics, matagal nang ginagawa ng China sa atin. Yung gray zone tactics na yan, talagang push ka ng push, pero you want to win the war without firing a shot. Uutakan lang tayo. Kaya tayo naman, dapat naman nakikipag-gitgitan dyan. Tayo naman, sa akin, sa tingin ko, meron naman tayong pagkukulang. Masyado tayo nagpipigil eh. Ang labanan dito, yung gray zone. Pero ngayon, pinupush na ng China, if I may use the phrase used by The Economist in a recent article in May, sabi nila they're pushing it to the red zone already. Talagang ina-up nila kasi alam nila na napaka-importante na mahawakan nila yung South China Sea dahilan sa mga maaaring pinaplano nila para sa Taiwan. And kasama na lahat yan. Kasama na rin yung East China Sea. So, mabuti na lang, meron tayong Mutual Defense Treaty, tapos meron tayong trilateral arrangement with Japan and the United States, and also meron ay iba pa mga bansa katulad ng Australia na tumutulong sa atin, pati mga Europeans. But in a gray zone, hindi bakbakan ng labanan din eh. Utakan, gitgitan. Kaya dapat tayo, ganyan na rin dapat. Sabi ko, bakit hindi tayo? Kung binabanatan tayo ng what do you call this, ng water cannons, bakit hindi rin tayo gumamit ng water cannon? Tapos pambomba natin yung tubig ng Pasig River para magkaroon sila ng katutak na infeksyon. Pero ito pong ka-Orly na sinasabi natin na of course gray zone. Pero considered na ba to as armed conflict para maging basis for mutual defense treaty or hindi? Kasi may sinasabi ka kanina na parang nagpipigil tayo pa eh. Oh, actually, any attack, maliwanag naman yung Mutual Defense Treaty. Yan ang kaisa-isang Mutual Defense Treaty o treaty arrangement sa seguridad ng bansa ng Pilipinas. And it is with the United States because we were a former colony. But ang napaka-importanting isipin natin dyan, maliwanag naman yan eh. Paulit-ulit din na sinasabi at nasa interest ng US na hindi palampasin yung ginagawa ng China kasi ang national interest ng China ay ng US at Pilipinas ay nagtutugma ngayon. Ngayon, ang labanan dyan yung bang labanan na hindi nagsusuntukan pa o hindi girian ng girian, gitgitan ng gitgitan. So I think we should, one of the things that we can do is really rebuild our yung Sierra Madre na hindi lang pagkain, talagang i-reconstruct natin uli. Pabayaan natin kasi para mapakita sa kanila. Kasi nung araw ang ginagawa natin, hindi na tayo nag-aatubili nung araw eh. Naalala ko ng panahon namin, basta nagtayo sila ng muhon. Kasi nagtatayo sila ng muhon nung araw niyan eh. Ang aking sinasabi, papasabugin niyo rin para may lupa tayo tapos yung kapitbahay mo inuurong yung muhon. Ikaw naman nagrereklamo ka lang sa barangay. Yeah. Pero hindi naman siya umaatras. Yeah. Talagang kinakailangan. I think the thing that we should do is really rebuild it. Yung Sierra Madre, kung meron pa tayong may sasadsad na sige na. Total, tayo naman merong, ngayon, sinasabi, baka naman careless tayo. Ay, hindi, inaapi tayo eh. At ang mga wawala sa atin, napakalaki. Yeah. Kaya sa akin, sa tingin ko, it is time, no more Mr. Good Guy. Yes. Nagpipigil tayo dahil, pero alam naman ng tao ng mundo ngayon na tayo nanalo sa arbitral court at walang legal basis ang China doon sa kanilang claim na
9 dash line, ngayon 10 dash line. Mamaya, dadagdag na naman siguro sila ng kung anong linya riyan. Correct. But the point there is it is very important for us to, ano ang tawag sa English, there is a phrase, tit for tat. Yeah. Yun ang dapat ng ginagawa natin. Okay. Meron akong follow-up question doon, Ka-Orly, doon sa sa Mutual Defense Treaty na tanong ni Mase. Pero again, before ko itanong yung aking katanungan Chiki, ay gusto ko lang sabihin na of course we don't want war to happen. Of course, we don't want any of our men or any Filipino na mamatay para maging trigger dun sa gera na yun, if ever. Pero let's talk about preparedness tungkol dun sa MDT. Kung sakali mangyari yan itong mga susunod na linggo, are we really, aside from are we prepared or prepared yung US to be on our side at Ka-Orly? Paulit-ulit naman nila sinasabi niya, an attack on any vessel or aircraft. That's binanggit pa specific kasama ang Coast Guard natin. Kasama ang Coast Guard at sinabi, hindi lang Pacific Ocean yan. Yan, kasama rin yung South China Sea. Ano pang assurance ang gusto natin? Ang pinakamasaklap niyan, maisahan tayo. Oh, correct. Alamangan tayo ng Yung parang paulit-ulit ko sinasabi siya, para tayo yung sinakmal, tas nilulunok ng hindi man lang tayo nilalawayan. Tapos sasabihin natin, marami nagsasabi, mangyayari. Okay, bakit pa tayo nag-armed forces kung hindi rin natin, bakit tayo mag-treaty kung hindi natin matetesting yung... I agree. We're on the right. Tayo ang nasa batas. Tayo ang tumakanta tayo ng national anthem natin. Sa manlulupig di tayo pasisiil. Yes. Hanggang mamatay nang dahil sa'yo. Ano ba yung mga klaseng, sa akin, there is a time to be for diplomacy. But when we are being outflanked, outsmarted, and bullied in our own exclusive economic zone, ano ba ibig sabihin ng exclusive? Kata Chinese dictionary ang tignan nila. Maintindihan nila, hindi kanila yun. Yeah, Ka-Orly, we totally get it. Pero for practical na discussion, are we sige, wag na tayo. Dahil talaga tayo dapat mainis tayo dahil tayo nasa sakop o kaya ay napupuntirian ng mga hindi magandang gawain ng China. Pero yung partner natin na US, paano kung hindi pa handa yung mga EDCA sites na ginagawa nila? Are we prepared? Pag mo intindihin niya ka, okay. There is no, if you are going to makikipagsuntukan ka o lalabang ka, meron kang panahon na nagpre-prepare ka. Wala ka rin, meron kang tatanggapin talaga malaki yung kalaban mo eh. Tapos okay, kulang ka sa training. But you really have to fight. There's no way. And there are many ways nowadays na hindi naman, ang gera ngayon hindi puro barilan eh. Nakikita naman natin yan merong kinetic warfare, yun yung barilan. Pero ang labanan hindi lang sa diplomasya, sa power, sa communication, ang dami niyan eh. Ang mga tools niya, may mga sanctions, ang mga bansa. Alam mo, pinagmamasdan tayo ng mundo kasi ang nangyayari sa Japan, kino-coerce dun sa issue ng East China Sea. Taiwan is an issue and the South China Sea with the Philippines. Yeah. Kaya pag we fumble the ball here, forever, hindi tayo makikipag-away, pero ang mawawala sa atin. Ngayon, yung mga susunod na salilahi, sasabihin nila anong ginawa ng mga ninuno natin noong araw eh. Okay nga, hindi na nga ako nagpupunta dun sa lack of preparation, yung mga pagkakamali. They're all behind us already. Let's think of today and the future. And we have a big responsibility. Ngayon sinasabi lang, kasi tayo, inalagay natin sa personalan yung away. Bakit hindi? Gusto mo, Orly, magpunta ko rin, baka pagbaril. Tapos itong araw, sinasabi nung dating presidente, jet ski siya, magtatanim. The flag is a useless symbol if you do not back it up with your political will and action.
Ka-Orly. Klaro. At malinaw na sinasabi ni Ka-Orly, pushback, tit for tat, lumaban din, gano'n, no? Pero ang concern ng marami sa ating mga kababayan, bakit handa ba tayo makipagyera sa China? So ngayon yung China, Ka-Orly, it seems, hindi talaga sila titigil, no, sa kanilang mga ginagawa. Is it because, number one, alam nila na wala naman talagang gagawin yung US? Or is it because handa sila makipagyera? Ano ba, Hindi, Ka-Orly? I believe that it is in the American interest because they have already avowed themselves not only as an Atlantic power, but also as a Pacific power. And China may have the biggest navy as of the moment because it's going to be a naval conflict. But the United States is still one of the most powerful navy. In other words, it will diminish kung hindi tayo ano bang assurance ang gusto mo pa? Ibig sabihin lahat na ng presidente sinabi ganito. Okay, meron mga nagsasabi dyan, Orly, nakikita mo ba yung nangyayari sa Amerika? Baka mamaya ma-elect dyan si Trump. Umatras. Talagang may mga problema tayo sa demokrasya natin Ang demokrasya, hindi katulad ng China yan. Isang partido nagdedesisyon dyan. Tsaka walang transparency yan. Pero meron din silang mga problema na hindi lumalabas. Ibig sabihin, hindi lumalabas yan. But the economy is also a problem in terms of China today. And there is also its own dynamic. Pagbababa ang estado ng ekonomiya, anong ginagawa ng mga pasistang mga leader? Nakikipaggera, naghahanap ng away para ma-unite yung tao. So that is also a danger. But on the other hand, we cannot. Does it mean that we should just give up? What for? Do we have our armed forces? So it's not a question of extremes. Now, sa akin, magaling din naman tayo sa So far, we're not doing badly. Sa public opinion, international public opinion. Maliwanag na ang kakampi natin yung ibang mga bansa, nakikita nila, inaapi talaga tayo. Yeah. But, kailangan magpakita ka rin ng we cannot ask other countries to fight for us. We have to fight. We have to be willing to die also. Nakita mo naman kaya may suporta pa sa Ukraine. Dahil lang sa nakikita ng mundo lumalaban. Lumalaban sila. Yeah, Talagang nahirap sila kasi ang kalaban nila malaki rin. But now they are thinking of many ways to make the conflict better for the Ukrainians, and they're now going into not only sanctions, but they're already going to spend pati yung mga yung kanilang mga yung kayamanan ng Russia na nasa ibang mga bansa, ginagamitin na ng Western countries, the European and the Americans, to be able to rebuild and to supply the necessary war equipment or war material that is needed to fight. It's not easy to fight a bully, but by gum, you have to have the will. And Russia is proving that it's difficult, but we can. But there are lessons to be learned from Nazi Germany. Nung araw talagang kinatatakutan ang mga Germans. Pero nung sumobra na sila, nakita mo naman the world coalesced and fought them back.